Alam mo ba na may isang babae na nawala sa loob ng 24 na taon? Pero ang totoo, nandun lang pala siya sa ilalim ng bahay ng sarili niyang ama. Ito ang kwento ni Elizabeth Pretzel, ang babae na kulong sa dilim sa loob ng halos 3 dekada. Taong 1984, sa isang tahimik na bayan sa Austria, si Elizabeth 18 taong gulang pa noon, isang ordinaryong dalaga lang, tahimik, masunurin at gusto lang mabuhay na normal. Pero isang araw, tinawag siya ng ama niya, si Joseph Pretzel, para tumulong daw sa basement. Walang kalam-alam si Elizabeth na iyon na pala ang araw na hindi na siya makakalabas. Pagpasok niya sa ilalim ng bahay, sinara ni Joseph ang pinto at doon nagsimula ang isa sa pinakilalang kaso ng pagkakulong at pang-aabuso sa mundo. No! Help me! Sa ilalim ng bahay, may ginawa si Joseph na secret room, isang maliit, malamig at madilim na silid. Doon niya ikinulong si Elizabeth. Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, walang liwanag, walang labasan, walang boses na maririnig. At sa mga taon na yun, paulit-ulit siyang inaabuso ng sariling ama, hanggang siya ay madalang tao, hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, kundi 7 beses. 3 sa mga bata inakyat ni Joseph sa itaas at pinalaki bilang kunwaring mga naulilang apo, pero ang iba lumaki sa ilalim ng lupa, walang araw, walang hangin at walang alam sa mundong sa labas. Lumipas ang 24 na taon bago may nangyaring kakaiba. Isa sa mga anak ni Elizabeth, si Christine, ay biglang nagkasakit ng malala. Wala nang magawa si Joseph kaya dinala niya ito sa ospital, pero doon nagsimulang magduda ang mga doktor. May mga tanong silang hindi niya masagot, hanggang sa tuluyang lumabas si Elizabeth at doon niya isinalisay ang lahat, ang 24 taong imperno sa ilalim ng bahay. Nahuli si Joseph Pretzel at natulan ng hapambuhay na pagkakulong. Si Elizabeth at ang kanyang mga anak ngayon ay nasa ligtas na lugar, tinutulungan makalimutan ang bangungot ng nakaraan. Ang kwento ni Elizabeth ay paalala na kahit gaano kadilim ang lugar na pinaroonan mo, may pag-asang darating at may liwanag pa rin magpapalaya sa iyo.